si Cristina T. Abrego. Ako po yung Pharmacy President dito sa Lawa ng Pandin. At isa rin po akong miyembro ng Bangkayra at sekretary din po ako ng Samahan ng Kababaihang Mangingisda at Bangkayra sa Lawa ng Pandin. Nag-start po itong aming hanap buhay na ito para sa ecotourism noong pong 2005. Nagsimula po kami sa ganitong hanap buhay dahil po sa humanap kami ng alternatibong pagkakakitaan ng mga komunidad na naninirahan dito dahil sa wala kaming ibang pwedeng ipalit doon sa aming pangisdaan dahil bumaksak yung pangisdaan namin. Luminis yung aming lawa kung kaya't ang ating lawa ay nawalan ng nutrient na naging dahilan kung ba't hindi lumalaki yung aming mga alagang isda sa fish cage. Hanggang sa merong isang concerned citizen na nagturo sa amin na sabi niya, may potensyal naman yung lawa nyo para sa ekoturismo, ba't hindi kayo mag-try na tumanggap kayo ng mga bisita at gawing isang tourist destination kung pagdating ng panahon. Sinubukan namin, siya rin mismo ang nagdala ng mga bisita rito. Tapos, yung una po kasi, ang aming sinasakyan lang, yung maliit na kawayan, yung animan, na kung saan ang kasya lang ay 2 tao. Pero, habang nagtatagal, napapansin namin na sa tulong niya, nagdadala nga siya ng bisita rito, yung mga bisitang dinadala niya, pagbalik may kasama na ulit. Kung dati 2 yung nagiging bisita namin, nadagdagan, nung balik naging 5 na. Then yung 5 yun, nakakapaghakot din. Kaya, ayun, nadagdagan. Hanggang yung aming balsa na maliit ay nagkaroon kami ng isang malaki dahil nga sa kada hahatiin namin yung pera, nagtitira na kami ng 20 pesos, 50 pesos, hanggang sa makabuo kami ng isang balsa. Ang unang activities talaga lang namin noon ay yung lamang pagbabalsa lang. Balsa-balsa lang. Kaso, may mga bisita minsan na nagugutom. Hanggang sa naisip namin, bakit nga ba naman hindi tayo maghanda ng pagkain para sa kanila? Kaya yun, nagsimula kami ng utay-utay na ang kung saan yung mga pagkain inihahanda natin ay mula mismo dito sa Lawa ng Pandin. No, ang ating po mga inihahandang pagkain ay yung ginataang hipon na mismo po dito sa Lawa ng Pandin nanggagaling. Yung pong ating inihaw na tilapia, dito rin galing sa amin lawa. At saka po yung insiladang pako, na yun po na may sa bundok natin nakukuha. Tapos po yung kanin natin na nakabalot sa dahon. Ang dessert po namin yung saging na hinog. Then bottled water lang po yung aming drinks. Dito sa amin ang isa nating naging susi talaga para mapanatili natin yung ating hanap buhay at saka yung kalinisan dito ay yung pagkakaisa ng mga tao. Halimbawa, nagskanda kami ng mga bayanihan, lahat sila ay nakikiisa, kahit mga bata. Yung ginagawa namin tuwing umaga, bago dumating yung mga turista, kahit mga 30 minutes o isang oras, nagbabayanihan muna kami. Kasi talagang may mga lalaki din kaming bangkero, yung ibang asawa. Kasi nga wala pang ibang hanap buhay na kundi pagbabalsa. Yun ang pinagayaman namin nun. Pero napapansin namin, may mga bisita kasi kami na minsan nakatupis. Sabi, nagsuggest sila sana, mga nanay na lang o babae sana yung mga nagbabalsa sa amin. Hindi kaya ginawa namin, lahat babae na. Para kung sa gano'n, nakapatulong din kami sa aming mga asawa. May hanap buhay silang iba sa halimbawa sa bukid, kami naman dito. Hindi lang sa mga bangkera, ganun din doon sa mga nasa labas, yung mga magmamayari ng mga parking area, yung mga tour guide. Dahil sa katulad namin, yung panghanap buhay, pang araw-araw naming gastusin, pambaon sa mga anak, pagpapaaral, yung pagkain araw-araw, nakukuha na namin doon. At sa buong totoo na ipinagmamalaki ko rin dahil sa Pandin, sa Lawa ng Pandin, sa aming hanap buhay, nakapagpatapos ako ng mga anak.